Apa pit-pit mo ni Bella, ma'am, pit-pit mo nga. Hindi, katod kanina. Tanong, sir. Yan, sige. Hindi, todo. Gagat ginagawa ko niyo kanina, pag ganun, pabalik-balik lang. Yan. Ano yung narinig mo nga, pati ko lang makalimutan ang narinig mo. Yung hik, gumagano pag ano. Tapos medyo matigas, ano. Apo. Matigas na pala sa ligitan. Akala natin. Ayan, oh, tigas mo. Tigas yan, eh. Parang nagalaw, eh. Sigurado ka ba hindi nagalaw to? Hindi po. Oh, tigas, eh, oh. Ayan, oh. So yung mga pinapalitan lang po namin, sir, yung mga, Ano na? yung mga binanggit namin kanina. Yun lang ang pinalitan. Sige po. Ayon kasi kay customer, marami daw piyesa ang pinalitan dito sa pang-ilalim niya. Kaya lang ang problema, yung ingay ng sasakyan niya, nandun pa rin. Nakita niyang may dala akong scanner. Aba, nag-request, iscan ko daw itong sasakyan niya. Yun naman pala, kaya nag-request na iscan ko itong sasakyan niya dahil nga sa kailan niya lang daw ito nabili. Tapos yung naririnig niyang problema sa pang-ilalim, ipinagawa niya. Ang problema, hindi nawala yung ingay. Kaya damay na ngayon ako sa problema ni customer. Ito nga mga boss, nung pina-check up niya sa akin itong manibela niya, pag nililiko pa kanan or pakaliwa, meron daw umiingay. Ang problema, sa sobrang seryoso ko sa problema ni customer, nakalimutan ko naman i-video yung narinig kong ingay. Pero meron talaga. Yung maririnig mo ang ingay mga boss, pag niliko mo yung manibela, pakaliwa or pakanan, ganon. Kaya lang mga boss, nang mag-road test kami ni customer, yung ingay na yun, hindi naman siya lumabas. Pati yung ibang ingay na sinasabi niyang naririnig niya dito sa pang-ilalim, hindi rin siya lumabas. Kaya nga sinabihan ko siya, kung napalitan man yung 4 na shock absorber nito nung ni-road test ko, okay naman. Wala naman akong narinig na kalampag or lagutok nang idaan ko ito sa mga humps. Kaya lang ang isang naramdaman kong problema nito, pag pinihit ko yung manibela niya, medyo matigas. At ito nga mga boss, nang ini-scan ko itong sasakyan niya, yung EPS agad yung lumabas na problema. Kaya nga sabi ni customer sa akin, tama pala yung sinabi ko na sa umpisa pa lang, hindi ko pa nai-scan yan, ramdam ko agad na may problema ito sa steering rack assembly niya. Unang-una kasi yung ingay doon ang gagaling. Pangalawa, pag pinihit ko itong manibela niya, medyo matigas. Na-experience ko na kasi yung ganyang problema mga boss, kaya ko yan nasasabi. Pag ganyang problema kasi mga boss, matik yan, binababa ko itong steering rack assembly ni customer. Para linisin ko yung loob niyan, tapos lalagyan ko ng panibagong grasa. Napansin ko kasi mga boss, yung mga ganitong klaseng sasakyan, yung steering nila or yung loob ng steering nila, kakaunti lang yung grasang nakalagay. Kaya ang nangyayari, may nakaka-experience, nagkakaroon siya ng ingay o kaya tumitigas bigla itong manibela niya, ganun. Pero gaya ng sinabi ko sa inyo, pag ganyang problema, nililinis ko lang itong loob ng steering rack assembly tapos ginagrasahan ko yan ng bago. Yun nga lang mga boss, dahil nga sa busy pa ako, sinabihan ko si customer na i-reschedule lang namin yung paggawa nitong steering assembly niya. Yan natin, oh yan, palalabasin natin yung report. Ayan, report ko Kaya pala matigas yung manibela tapos nakakarinig tayo ng di ba narinig nyo yun? Kanina narinig nyo? Oh, yun. Ito mga boss, ilagay ko na yan sa report para makita natin yung problema. Kita nyo naman dahil sa matigas itong manibela niya, umiinit na itong steering motor niya. Kaya napaka-importante na itong EPS ni customer, ma-overhaul talaga yan, malinis siya. Kasi nga, ayan na nga yung pinanggagalingan ng pag-init ng steering motor. Kaya lumabas yung code na C1557 na ang naging fault code niya nga ay itong EPS. At dahil sa alam ko naman na yung pinanggalingan ng problema ni customer, sabi ko sa kanya, i-clear ko na muna itong problema niya dito sa EPS, dito sa scanner ko. Pero hindi naman ibig sabihin nun mga boss, na nagawa ko na itong problema ni customer, nandyan pa rin yan. Ipinapakita ko lang yan kay customer para alam niya na mayroong problema dito sa EPS niya or dito sa steering rack assembly. Sabi nga ni customer, kapapagawa niya lang nitong sasakyan niya, tapos ito na naman daw panibagong gastusin na naman. Hindi naman daw nawala yung problema niya. Sabi ko nga kay customer, nawala naman yung problema. Hindi nga lang lahat. Unang-una kasi may sumbong talaga siya na sinasabi niya na marami daw lagutukan dito sa ilalim ng sasakyan niya. Nung nag-road test naman kami, wala naman akong narinig. Ibig sabihin, okay naman yung pagkakapalit ng pyesa. May natira lang. Sabi ko nga kay customer, ayoko namang sabihin na okay naman yung pagkakagawa tapos sasabihin ko hindi okay. Bali naman siguro yun. Kasi yung unang sumbong mo
nung customer, marami daw lagong tukan. Nung mag-road test kami, wala naman akong narinig. Kaya pasensya na kung hindi ko kayo sasang-ayunan sa mga ganong sumbong. Ayoko naman kasi sabihin na ako nilang yung magaling, ako nilang yung bida. Hindi ganon ang paggawa ko ng video. Ang paggawa ko ng video, pag mali, mali. Pero pag siya yung gumawa ng tama, ay pupurihin ko yun syempre. Kung may pagkukulang man yung gumawa, gaya ko, nagkakaroon din ako ng pagkukulang sa mga paggawa ko, syempre, itutuwid lang yun. Pero hindi ibig sabihin, nagkamali yung gumawa. Nagkulang lang. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat.